Alright mga kapatid, mainit na balita 'to 'no. Yung napabalitang, gumawa ng, military base ang China dito sa West Philippine Sea sa may Subi Reef mga kapatid. Ngayon ay kinukumpirma na ng Philippine Navy mga kapatid. Ibig sabihin yung China mga tol, totoo nga 'no. Hindi ito sabi-sabi lang, hindi ito kuwentong barbero. Gumawa talaga sila ng military base nila mga tol sa loob mismo ng West Philippine Sea. Sa tabi lang yan ng Pag-asa Island, napakalapit lang din yan sa Palawan. Well, eto ang pag-uusapan natin ngayon, bibigyan natin 'to ng reaction video, itong balitang 'to mula sa UNTV News. Dapat may pakialam tayo dito mga tol. Bilang Pilipino, dapat alam natin yung mga ganitong uri ng balita, no? So wag na natin patagalin pa mga kapatid, total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin 'tong balitang 'to. These are functional military bases. They have already militarized the South China Sea. Kinumpirma ng Philippine Navy Kita nyo, minimilitarize na daw ang South China Sea. Well, yung South China Sea, yun yung kabuuan. Nagtatayo kasi sila dyan ng mga isla nila eh. Nagtatayo sila ng kanilang mga ano, na tinatawag nilang kanila, no, yung nine dash line nila. Well, kabilang kasi doon ang West Philippine Sea mga kapatid, no? Kasama doon ang West Philippine Sea. Kaya talagang sa ayaw at sa gusto natin mga tol, apektado tayo rito. Lalong-lalo na etong nadiskubre na parang military base nila mga tol, nasa loob mismo yan ng ating exclusive economic zone. ang napaulat na mga istruktura at pasilidad ng China sa nireclaim nilang mga bahura sa West Philippine Sea, partikular na sa Subi Reef. Iba na umano ang itsura ngayon ng mga bahura kumpara noong 1990s kung kailan sinabi ng China na magtatayo lamang sila ng fisherman shelter sa lugar. Hanggang sa nagtayo na sila ng Marine Science Research Facilities, naglagay pa ng runway at istasyon para sa kanilang mga barko. Pero mo, Philippine shelter lang, fisherman shelter. Ayun ang paalam nila, fisherman shelter. Mga tol, nagkaroon ng runway. Anong gagawin ng fisherman sa runway? 'Di ba? May mga science research facilities na sila. Tapos ngayon military base na. O ngayon, sino may sabing dapat pagkatiwalaan ang mga sinasabi ng China? Traidor 'di ba? Traidor mga tol. Sa loob yan ng sa loob ng West Philippines yan. And then they started the reclamation activities in 2011, 2012, 2013. And then they started stationing military-grade equipment. They started putting up military communications on this island. They landed the first military aircraft. They placed in their harbor facilities for the PLA Navy ships, the Coast Guard and the Maritime Militia. They have militarized the South China Sea. Grabe. Sa monitoring ng Philippine Navy, fully militarized na ngayon ang mga nireclaim na area ng China. Fully militarized na mga tol. Anong ginagawa natin yan? Nung mga panahon na binubuo ng China yan mga tol, hindi naman yan binuo ng isang araw lang at hindi naman yan binuo ng ilang oras lang. Binuo yan sa mahabang panahon mga tol. 'Di ba? Hindi natin namomonitor o namomonitor man natin pero wala tayong ginagawa mga kapatid. Tapos kung kailan buo na saka tayo nagrereklamo. My Kabilang goodness. na ang Pagandiban o Mischief Reef at Johnson o Mabini Reef na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. O 'di ba? Ang dami na pala oh. Sinasabing umabot na sa 3,000 ektarya ang nasakop na ng reklamasyon ng China sa disputed zones. The major bases, Subi, Mischief, Johnson, are already militarized. They have airstrips, they have harbors for warships. So hindi lang Subi Reef mga tol. Meron pang iba. Yan ang matindi doon. There are structures on land that we could only surmise are aircraft hangars. They have military-grade communications equipment. Ang Subi Reef na nasa 12 to 15 nautical miles lamang ang layo mula sa Pag-asa Island ay isa sa mga sinasabing pinakamalaking base na ginawa ng China sa West Philippine Sea. Pero giit ng Philippine Navy, illegal ang mga ito batay sa 2016 ruling ng Arbitral Tribunal at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Alam nating illegal yan eh, 'di ba? Alam naman natin 'yon mga tol. Pero ito, alam din naman natin mga kapatid na ang China, matigas pa sa matigas 'yan. Makapal pa sa makapal 'yan. Alam na nga nilang illegal yung ginagawa nila pero tuloy-tuloy nila. Tanong, may nagawa yung international law? May nagawa yung UNCLOS? May nagawa ba yung 2016 arbitral ruling natin? Baliwala naman sa kanila 'yun mga tol eh. So anong gagawin natin, 'di ba? Wala. Magrereklamo na lang talaga tayo rito habang buhay. Our interest is that
This has been debunked already by the arbitral tribunal. Dapat no, dapat mapanagot sila rito sa ginawa nila kasi hayagan yan. So kumbaga sampal sa mukha ng international law yan. O international law, sinasampal kayo ng harap-harapan ng China. Wala naman pala kayong bilang eh. 'Di ba? Pabatas-batas pa kayo, pa international law kayo, wala naman pala kayong bilang eh. Tanyo harap-harapan kayo sinasampal ng China. O 'di ba? International law, UNCLOS, arbitral ruling. China nagtayo ng mga island, ginawa na nilang military base. O labag yun eh. O asan na ngayon yung asan na ngayon yung batas-batas na yan? Wala, batas hangin lang pala yan eh. That all the features that have been established by the Chinese Communist Party in the South China Sea do not generate any maritime entitlements. It also debunked the 9-dash line. Ayon sa Philippine Navy, isa ito sa mga dahilan kaya mahigpit ring binabantayan ng Philippine Coast Guard ang Sabina Shoal sa posibilidad na i-reclaim din ito ng China. At pag nangyari yun mga tol, may hirapan tayo sa Ayungin Shoal. Kaya tama yan eh. Matagal nang namamalagi doon yung Teresa Magbanwa mga tol eh. Magbanwa nga ba yun? Basta yung pinakamalaking barko natin mga tol ng Philippine Coast Guard. Matagal nang nakabantay yun doon. Dahil nga may mga na-discover tayo doon na mga patay na coral reefs na itinambak nila doon. 'Di ba? Kasi balak nga nilang i-reclaim yun eh. Kasi ganun yung paraan ng pagre-reclaim eh, 'di ba? Tatambakan mo ng tatambakan ng mga yan para yun yung pinakamagiging pundasyon mo. Abril pa nang i-deploy sa nasabing bahura ang BRP Teresa Magbanwa ng PCG. Kasunod ng natuklasang mga patay na corals doon. Yes, that is the significance of our Coast Guard ship almost on a permanent basis there. That is the significance of the increased patrols by the Philippine Navy in Sabina o Escada Shoal. Samantala, sa latest monitoring ng Philippine Navy, ay dumami na ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kumpara noong July 23 hanggang 29 na nasa 104 Chinese vessel lamang, ay umakyat na ito sa 122 vessel mula July 30 hanggang August 5. Natutuwa tayo kapag nababawasan yung mga barko nila. Wala na, tatakot na China, umaalis na, alisin na yung mga barko nila. Ayun pala, baka nagre-refueling lang. 'Di ba? O kaya nagre-repair lang. O kaya naghahanap lang ng karelyebo nila tapos babalik ulit, ganun na naman karami. 12 dito ay Chinese Coast Guard vessel, 3 ang PLA Navy at 106 Chinese Maritime Militia vessels na namataan sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Lawak Island, Panata Island, Patag Island, Sabina Shoal, Julian Felipe Reef at Hirokwa Reef. Ryan Lacanlale, UNTV. Ito mga tol, nalaman na natin, no? At ito kinumpirma na nga ng Philippine Navy natin na nakamilitarize na mga tol yung mga islang artificial island na ginawa ng China dito sa loob ng ating exclusive economic zone. Mga tol, kahit kanino mo ipagtanong, wag na nating dalhin sa karagatan mga tol, dalhin na lang natin dito. Meron kang isang malaking bakuran o meron kang isang bakanting lote, pag-aari mo nagbabayad ka ng amilyar, 'di ba? Nagbabayad ka ng buwis doon. Pag-aari mo, tapos tatayuan ng iba't ibang bahay ng kung sino mang umaangkin doon. Tanong, nakakatawa, 'di ba? Nakakatawa ba 'yon? 'Di ba? Kahit na merong hatol-hatol yung korte, meron nang sinabi o sa'yo yan, pero baliwala doon sa nagtatayo at yung korte wala rin naman nagagawa. Wala sampal sa kanila 'yon. Pinapakita lang dito ng China na talaga sila pinakamalakas. Almighty China mga tol. 'Di ba? O anong nagagawa ng International Court? Anong nagagawa ng International Tribunal mga tol? UNCLOS, anong nagagawa nila? Huwag niyo sabihin hindi nila alam 'yan. O naghihintay pa sila ng reklamo muna. Dapat meron silang enforcement 'di ba? Meron sila dapat puwersa. O teka, meron ng arbitral ruling, bakit nandiyan pa kayo? O ano yun yan, patawan ng parusa yan, lumalabag sa batas. O patawan ng parusa, patawan ng sanction yan. Dapat may ganun, di ba? Dapat may pangil yung batas kasi kapag ang batas walang pangil, wala. Katawa-tawa ka lang. O lalo-lalo na rito sa mata ng China. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi nyo rito? Comment kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.